Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Hachi A Dog's Tale. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang middle school kung saan iniuulat ng mga bata sa klase kung sino ang kanilang mga bayani. Tumayo si Ronnie at sinabi sa klase na ang kanyang bayani ay si Hachi, ang dating aso ng kanyang lolo. Ikinwento niya ang kahangahangang buhay ng asong ito. Nagsimula ang kwento ni Hachi matagal na ang nakalipas sa isang Buddhist monastery sa Japan. Isang monghe ang naglagay ng kwelyo sa kanyang leeg at ipinadala siya sa paliparan. Mula Japan, inilipad si Hachi patungong Amerika. Pagdating doon, isinakay siya sa tren papunta sa isang maliit na bayan. Habang inililipat ang munting tuta sakay ng trolley, nahulog ang kanyang kulungan at nakatakas siya. Gumala siya sa loob ng istasyon ng tren, at doon siya unang nakita ni Parker. Kinausap niya ang station manager na si Carl at nakiusap na pansamantalang alagaan ang aso hanggang may maghanap dito. Ngunit tumanggi si Carl at sinabing hindi maaaring manatili ang aso sa loob ng istasyon. Dahil dito, napilitan si Parker na iuwi si Hachi. Pagdating sa bahay, sinubukan niyang ipaliwanag sa kanyang asawa na si Kate ang sitwasyon, ngunit pagod ito at agad siyang pinatulog. Si Hachi, na likas na mausisa, ay nakalabas ng silid at umakyat sa kanilang kwarto. Habang nagkukwento si Parker tungkol sa aso, biglang dinilaan ni Hachi ang paa ni Kate kaya nagulat ito. Ayaw ni Kate ng aso sa kanilang bahay, kaya dinala ni Parker si Hachi sa tool shed at gumawa ng pansamantalang higaan upang hindi ito ginawin sa gabi. Kinabukasan, nakikipaglaro ang anak nilang si Andy kay Hachi at agad niya itong minahal. Ayaw na ring ipadala ni Parker si Hachi, ngunit kumuha si Kate ng mga litrato ng aso at gumawa ng mga poster upang hanapin ang may-ari nito. Umikot si Parker sa bayan para ipastil ang mga poster. Pumunta siya sa isang bookshop at tinanong ang may-ari kung gusto nito ng aso, ngunit agresibo ang pusa nito kaya umalis siya. Dinala pa niya si Hachi sa dog pound, ngunit sinabi ng tagapamahala roon na puno na ito. Wala siyang magawa kundi iuwi muli ang aso. Si Parker ay isang propesor ng musika. Isang araw sa rehearsal, gumala si Hachi sa entablado at unti-unting napalapit ang loob ni Parker sa kanya. Ipinakita niya ang nap-unit na resibo sa kanyang kaibigang Hapones na si Ken. Sinabi ni Ken na espesyal na aso si Hachi at napansin niya ang pangalang, Hachi, sa kwelyo nito, na nangangahulugang numero 8. Ayon kay Ken, maaaring isang marangal na aso si Hachi na nawala lamang. Nagkaroon muli ng pagtatalo sina Parker at Kate, lalo na nang masira ni Hachi ang modelong bahay ni Kate. Muli siyang ibinalik ni Parker sa shed. Ngunit nang magkabagyo ng gabing iyon, dinala niya si Hachi pabalik sa loob ng bahay. Magkasama silang naupo sa sofa, nanood ng telebisyon at kumain ng popcorn. Kinabukasan, tinuruan ni Parker si Hachi na mag-fetch ng bola. Nakita ni na Kate at Andy kung gaano kasaya si Parker habang kalaro ang aso. May tumawag kay Kate na gustong umampun kay Hachi, ngunit tinanggihan niya ito dahil alam niyang masasaktan si Parker kapag nawala ang aso. Lumipas ang ilang taon at lumaki na si Hachi bilang isang ganap na akita. Palagi niyang sinusundan si Parker kahit papunta ito sa trabaho. Minsan, nagukay pa siya sa ilalim ng bakod upang sundan si Parker hanggang sa istasyon ng tren. Kalaunan, ibinalik siya ni Parker sa bahay at iniwan sa pangangalaga ni Kate. Unti-unti na ring napalapit ang loob ni Kate kay Hachi. Isang gabi, umalis si Hachi ng bahay at nagtungo sa istasyon ng tren. Umupo siya sa harap ng pasukan at naghintay. Nang lumabas si Parker mula sa istasyon, nagulat siya nang makita si Hachi na agad lumapit para magpalamang. Sinabi ng nagtitinda ng hotdog na si Jasjet na matagal nang naghihintay doon ang aso. Ilang araw pagkatapos, bumisita sina Andy at ang kasintahan nitong si Mitchell para sa isang barbecue. Nahihiya si Mitchell habang kausap si Parker at sinubukan niyang paglaruin si Hachi ng fetch, ngunit ipinaliwanag ni Parker na hindi ito mahilig doon. Sa kanilang kendo practice, sinabi ni Ken kay Parker na ang mga akita ay likas na mayabang at marangal na lahi. Naghihintay lamang si Hachi dahil may espesyal silang ugnayan ni Parker. Kinabukasan, pinayagan ni Parker si Hachi na samahan siya hanggang sa istasyon. Masaya silang naglakad ng magkasama. Pagkaalis ni Parker papunta sa trabaho, kusa namang bumalik si Hachi sa bahay ng walang problema.
Gayunpaman, sa gabi ay naghihintay pa rin si Hachi kay Parker sa labas ng istasyon. Naging rutina na nila ito, at sa mga sumunod na taon ay madalas silang magkasamang maglakad-lakad sa paligid ng bahay, mag-explore ng lugar, at maglaro pa sa nyebe. Naging mahalagang bahagi na ng pamilya si Hachi at kasama pa siya sa mga litrato ng kasal ni Andy. Isang araw, lumabas si Parker mula sa istasyon ngunit wala roon si Hachi. Pumunta siya sa malapit na teatro kung saan nagtatrabaho si Kate sa pagre-restore ng gusali at nagtanong tungkol sa aso, ngunit hindi rin ito nakita ni Kate. Pinuri muna ni Parker ang trabaho ni Kate bago umuwi. Habang tinatawag niya ang pangalan ni Hachi, nakita niya itong tumatahol sa isang skunk sa loob ng tool shed. Maingat si Parker sa paglapit dito. Sinubukan ni Andy takpan ang skunk ng kahon, ngunit nauwi sa pagkabasa nila ng mabahong likido nito. Pag-uwi ni Kate, nadatnan niyang nasa bathtub si Parker kasama si Hachi, pilit na inaalis ang amoy. Ilang araw ang lumipas, umuwi si Andy at ibinalitang buntis siya. Labis ang tuwa ni Kate. Agad namang tumakbo si Andy upang sabihin kay Parker ang magandang balita habang minamasahe nito si Hachi. Tuwang-tuwa rin si Parker at kitang-kita ang saya sa kanyang mukha habang nakatingin si Hachi sa kanilang mag-ama. 25 taon ng kasal sina Parker at Kate. Alam ni Parker na napapagod na si Kate sa trabaho kaya nagplano siya ng isang romantikong gabi para sa kanila. Nag-inuman sila at nag-usap tungkol sa kanilang kinabukasan. Ngunit kinabukasan, may kakaiba. Ayaw samahan ni Hachi si Parker sa istasyon. Umalis si Parker mag-isa ngunit patuloy siyang tinatahulan ng aso. Yinakap niya ito bago umalis. Maya-maya, sumunod si Hachi na may dalang bola sa bibig. Nagulat si Parker nang makita siya. Inihagis niya ang bola at masayang-masaya siya nang kunin ito ni Hachi. Ipinagmalaki pa niya ito kina Carl at sa nagtitinda ng hotdog, at binati siya ng mga ito. Ngunit tila ayaw pa ring paalisan ni Hachi si Parker. Yinakap siya ni Parker at sumakay ng tren habang pinapanood siya ni Hachi. Nang hapon na iyon, nagtuturo si Parker tungkol sa isang music hero na ayaw iparecord ang kanyang musika. Ipinaliwanag niyang may mga bagay na mas maganda kapag nararanasan sa mismong sandali ng paglikha. Ngunit tila hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Naupo siya sa silya at bigla na lamang bumagsak at namatay. Naghintay si Hachi sa labas ng istasyon hanggang hating gabi bago siya sinundo ni Michael at inuwi. Kinabukasan, sinabi ni Andy na wala na si Parker ngunit aalagaan nila siya tulad ng pag-aalaga ni Parker. Habang inaasikaso ng pamilya ang libing, nakaupo pa rin si Hachi sa labas ng istasyon sa matinding lamig. Sinabihan siya ni Carl na umuwi na dahil hindi nababalik si Parker. Makalipas ang ilang buwan, ibinenta ni Kate ang kanilang bahay at lilipat na siya. Maninirahan si Hachi kina Andy at Michael. Dinala nila siya sa kanilang bahay, ngunit isang araw ay tumakas siya. Hinabol siya ni Michael habang naglalakad si Hachi sa riles ng tren hanggang sa dumilim. Doon siya sumilong sa ilalim ng isang lumang lokomotibo. Kinabukasan, bumalik siya sa istasyon kung saan masaya siyang sinalubong ng mga tao. Pinakain pa siya ng nagtitinda dahil halatang nagugutom siya. Tinawagan nila sina Andy at Michael na agad dumating at muling inuwi siya. Alam ni Andy na hindi masaya si Hachi. Sinabi niyang mahal niya ito at kung gusto nitong umalis, papayagan niya. Binuksan niya ang bakod at dinilaan ni Hachi ang kanyang kamay bago muling tumakbo papunta sa istasyon. Doon siya umuupo buong araw at natutulog sa ilalim ng lokomotibo sa gabi. Pinapakain siya ng mga tindero at nagtitinda sa paligid dahil mahal siya ng lahat. Naging tanyag si Hachi sa mga manlalakbay sa istasyon. Isang araw, may reporter na nagtanong kay Carl tungkol kay Hachi. Ipinaliwanag ni Carl na namatay ang amo nito isang taon na ang nakalipas ngunit patuloy itong bumabalik sa istasyon araw-araw. Kinuhaan siya ng litrato ng reporter at nagsulat ng nakaaantig na kwento tungkol sa tapat na aso. Mula noon, nakatanggap si Hachi ng mga regalo mula sa iba't ibang tao sa lungsod. Isang araw, bumisita si Ken. Nabasa niya ang kwento at kilala niya si Parker. Masaya siyang malaman na inaalagaan si Hachi. Sinabi niya rito sa wikang Hapones na maghintay lamang ito kung nais nito. Lumipas ang maraming panahon at patuloy pa ring naghihintay si Hachi sa harap ng istasyon. Pagkaraan ng 9 na taon, bumalik si Kate sa bayan.
Nakita niya ang teatro na kanilang inayos at binisita ang dati nilang bahay. Nakita niya si Ken sa puntod ni Parker. Si Hachi naman ay matanda na, wala na ang dating kinang ng kanyang balahibo at mukhang pagod na, ngunit araw-araw pa rin siyang pumupunta sa istasyon. Nakita siya ni Kate at hindi siya makapaniwala. Nagtagal siya roon kasama si Hachi bago umuwi. Ikinwento niya sa kanyang apo na si Ronnie ang tungkol kay Hachi at ang magagandang alaala ng kanilang pamilya kasama ang aso. Pasko noon nang mahiga si Hachi sa labas ng istasyon at nanaginip tungkol sa mga panahong kasama niya si Parker. At doon, tahimik na pumanaw ang tapat na aso. Tinapos ni Ronnie ang kanyang kwento sa klase sa pagsasabing nararamdaman niya ang koneksyon kay Hachi at sa kanyang lolo. Dahil dito, nag-ampun din siya ng sariling aso at mas pinahahalagahan ang oras na kasama ito. Sa huli, ipinahayag ng pelikula na ang tunay na Hachi ay naghihintay ng 9 na taon, mula 1925 hanggang 1934, para sa kanyang namayapang amo sa Japan.